Magandang araw mga kaibigan, halina't makinig sa aking kwento na pinamagatang My Everlasting Love. Please like and subscribe. And for more update, please click the button. Kakaba-kaba si Aling Rosing habang palapit sa pinto ng pribadong opisina ni Mr. Belos. Humigit kumulang ay alam na niya ang dahilan kung bakit umagang-umaga ay ipinatawag siya ng may-ari ng pabrika. Nasa dalawang pangunahing tabloid ang salaysay ni Angel, kung paano ito pinagsamantalahan ni Rapi sa bahay bakasyonan ng pamilya ng lalaki sa Calatagan, Batangas. Nakasulat din pati ang pag-alok ng lalaki ng malaking halaga kay Angel upang tumahimik ito. Pati na ang pagdadalang tao ni Angel ay naroroon din. Halos maiyak nga siya sa galit kaninang binabasa ang salaysay ni Angel. Kung alam nga lang niya kung saan naroon si Angel ay baka doon siya nagtuloy sa halip ay pumasok ng pabrika. Baka nasugod na niya ang babae at nasaktan. Inilagay siya ni Angel sa alanganin. Nagmumura siya sa sarili kaninang papasok sa pabrika. Masasampal niya si Angel. Masasakal niya. Huminto siya sa harap ng pinto ng opisina ni Mr. Belos. Ilang sandali munang nakatayo doon bago naglakas loob na kumatok. Nakarinig siya ng yabag papalapit. Nagulat siya. Mapagsino ang pagbukas ng pinto. Si Mrs. Belos, nasa formal na mukha nito ang tinitimping galit. "Pumasok kayo," anyaya nito. Saka inilak ang pinto nang makapasok sa. Tumayo agad si Mr. Belos pagkakita sa kanya. Nasa mukha rin ng lalaki ang tinitimping galit. Nang makalapit siya sa harap ng malaking mesa, dinampot nito ang isang tablet at ibinagsak sa ibabaw ng mesa sa harap niya. Hindi na siya nag-aanyayang umupo ng lalaki. "Gusto kong malaman mo ang ibig sabihin nito, Aling Rosing," matigas na sabi nito sa kanyang nakatingin. Nilingon muna niya si Mrs. Belos na parang nagpapasaklolo bago nag-aalalang bumaling sa lalaki. "Hindi ko nga ho alam kung anong iniisip ng babaeng iyon. At itinuloy na naman ang demanda. Aling Rosing, baka nakakalimutan ninyo. 70,000 ay binayad ko sa inyo para wag nang matuloy ang demandang ito. Hindi ko naman ho yun nakakalimutan, Mr. Belos. Kaya lang ho, wala na ho kasi sa amin si Angel." "Wala? May 2 linggo na hong nakakaalis. Hindi ko nga ho alam kung nasaan naroroon ngayon." "Aba, ay hindi maaari ang ganito, Aling Rosing," singit ni Mrs. Belos. "Nakita naman ninyo, nakalagay ang pangalan namin sa dyaryo. Masisira kami nito dahil sa katigasan ng ulo ng babaeng iyon." "Aling Rosing," si Mr. Belos, "bibigyan ko kayo ng 3 araw para hanapin si Angel at pagsabihang iurong niya ang demandang ito. Gusto ko ring ibawi ninyo ang sinasabi niya sa salaysay na ito." Nagbaba siya ng tingin. Hindi na matagalan ang matalim ng mga matang iyon na pinagtatrabahuhan. "Sabihin ninyo sa kanya kung hindi, babawin niya ang lahat ng sinabi niya sa dyaryo. Kayo ay higit na maapektuhan." Natigilan siya. Ligalig ng mga matang napatingin siya sa kaharap. Nakarehistro ang kanyang muka ang takot. "Kapag ginusto ko, may gagawa ko kayo ng kaso sa pabrikang ito, Aling Rosing. Isang kasong sapat na mapagbibilanggo kayo ng mahabang panahon. O kaya ipapa-blacklisted ko kayo sa lahat ng pabrika. Kaya mag-isip kayo, Aling Rosing." Nakagat niya ang mga labi. Hindi nagbibiro ang kausap niya. Alam niya at kayang gawin ng mga ito ang banta. Kaya kaya siyang ipabalanggo ng mga Belos. At alam niya, walang magagawa ang paglaban. Makabubuti pa ang makipagsundo. "Sabihin niyo sa kanya, Aling Rosing, si Mrs. Belos, pwede naman pag-usapan ng lahat, pati na ang tungkol sa kanyang pagdinadala. Huwag na lamang niyang ipagmakaingay ang tungkol sa nangyari. Hindi namin siya pababayaan." "Oho, hahanapin ko siya." Sa wakas ay nasabi niya ang gumagaralgal na tinig. "Abay, sa lalong madaling panahon, Aling Rosing.
Sambat ni Mr. Belus. Oho, magpapaalam na ho ako. Aling Rosing, habol ni Mr. Belus. Gusto kong tandaan ninyo, seryoso kami sa bagay na ito. Kung hindi makukuha ni Angel ang pakiusapan, nakahanda kaming gumawa ng marahas na hakbang patungo sa hindi maayos na gulong ito. Bahagya siyang tumango. Pagkuwa'y mabibigat ang mga hakbang na tinungo sa pinto. Hindi nag-akasayas ng panahon si Aling Rosing. Makakain ng pananghalian, ay lumabas na siya ng pabrika at nagtungo kina Joy. Nagpasama siya dito sa bahay ni Ariel. Natitiyak niyang alam na ng abogado kung nasaan si Angel. Imposibleng hindi dahil ito ang tumutulong kay Angel sa kaso. Laking pagkabigla niya nang si Angel mismo ang nagbukas ng gate sa kanila. Natigilan si Angel pagkakita sa kanyang ina. Saglit na ito ay hindi malaman ang gagawin. Tuloy kayo, sabi ni Angel. Sabi nito, pagkuhan habang isinasaranggi. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanyang ina. Angel, pasensya ka na. Pinilit kasi ako ng iyong ina na samahan ko dito, sabi ni Joy. Walang problema, Joy. Nagpauna nang lumakad si Angel. Doon na lang tayo sa terrace. Wala kasi dito ang mag-ina. Yung dalawang katulong lang ang kasama ko dito sa bahay. Magkaharap silang naupo ni Angel. Si Joy na lumayo sa kanila upang bigyan sila ng pagkakataong mag-uusap ng mabuti. Mahabang katahimikan ang nagdaan bago siya nakapagsalita. Angel, anak, bakit naman kailangang ituloy mo ang pagdidemanda kay Rapi? Pasimula niyang nasa tinig ng pakikiusap. Pinilit niya ang maging mahinahon. Ngunit, kukunin niya si Angel sa pagpapaawa. Hindi kumibo si Angel. Tumingin lang ito sa kanya, ngunit wala siyang mababasang anumang damdamin sa tingin iyon. Kaninang umagay, kinausap ako ni Mr. and Mrs. Belus. Nautal niyang sabi. Binalaan nila ako sa mga maaaring gawin nila sa akin kung hindi mo iurang ang demanda laban kay Rapi. Abay inay, wala akong balak na iurang ang demanda. Maikli at matatag na sagot ni Angel, ni hindi bago ang ekspresyon ng mukha nito. Angel, pausap, pwede naman makuha ito sa maayos na usapan. Handa naman silang magbigay ng malaking halaga sa iyo. Magagamit mo ito sa panganganak mo at ipag magsisimulan ninyong mag-inaba sa bagong buhay. Huminga ng malalim si Angel. Hindi nito inalis ang pagkakatingin sa kanya. Inay, gusto kong maging malinaw sa inyo. Wala ho akong balak na iurang ang demanda. Nakagat niya ang mga labi. Gusto nang kumawala ng kanyang pagtitimpi. Pero pinilit pa rin niya ang mapagpahinahon. Angel, anak, hindi ka ba naawa sa akin? Huwag na sana sa mga kapatid mo. Sa akin na lang. Matatanggal ako sa pabrika. Mabablacklisted ako. Kung gustuhin nila magagawa nila ako ng kaso. May papabilanggo daw ako. Maawa ka naman sa akin. Tumayo si Angel. Inay, kinalulungkot ko. Buo na ang loob ko na magdemanda kay Rapi. Napatayo na rin siya. Anong klaseng anak ka? Sigaw niya. Hindi na niya napigil ang damdamin. Tumitig sa kanya si Angel. Kayo, anong klaseng ina kayo? Hina, ngunit madiing tanong nito. Kumawala ang isa niyang kamay at dumapo yun sa pisngi ni Angel. Walang hiya, wala kang utang na loob. Napalapit si Joy sa kanya. Aling Rosing, tama na ho. Nakakaya naman ho dito. Walang hiyayang kaibigan mo, Joy. Masunod na lang ang gusto niya. Kahit na mahirapan kami. Kahit na mabilanggo akong ina niya. Walang utang na loob siya. Niyakap siya ni Joy at inakay palabas ng terrace. Umuwi na ho tayo, Aling Rosing. Nakakaya ho at baka abutat pa tayo ni na Atty. Hilario.
Sumunod naman siyang lumakad kay Joy patungo sa gate. Hindi kasi bumitiw sa kanya ang babae. Nangangamba marahil na sugurin niya si Angel. Nakatingin sa kanila si Angel. Hindi ito kumikilos sa kinatatayuan nito. Wala naman siyang hinto sa pagkasisigaw. Tandaan mo, walang hiya ka. Wala ka ng ina mula sa oras na ito. Wala ka ng ina. At sa mga kapatid mo, bahala ka na sa buhay mo. Halos maiyak-iyak na siya sa galit nang makalabas na sila ng gate. Nagbalik pa siya doon kahit hinila ng pasara iyon ni Joy. Huwag ka nang babalik. Hindi na kita tatanggapin pa. Tandaan mo yan, Angel. Saka lang kumawala ang mga luhang kanina pa'y pinipigil ni Angel na matiyak nang nakalis sina Joy at Aling Rosing. Akala niya kanina'y susunduin na siya ng kanyang inay. Akala niya natauhan na ito dahil sa kanyang pagkawala. Akala niya natuklasan na ni Aling Rosing na mahal pa rin pala siya nito. Hindi pa pala. Hindi pa rin pala nagbabago ang kanyang inay. Higit pa rin ang pagmamahal nito sa kanyang dalawang kapatid kaysa sa kanya. Higit pa rin ang pagpapahalaga nito sa trabaho kaysa sa kanyang indugsong dangal. Wala pa rin siyang puwang sa puso sa kanyang ina. Gaano ba kadali para sa kanya na iurong ang demanda alang-alang sa kanyang inay? Napakadali niyang magawa iyon kung tutuusin. Ang totoo naman ay gusto niya manahimik na lang. Kung hindi lang siya kinumbinsin ni Ariel, wala na talaga siyang balak na ituloy ang demandang iyon. Pero kung iuurong niya iyon para sa kanyang inay, dapat naman siya makakita ng pagmamalasakit dito. Huwag na sa kanyang mga kapatid, sa kanyang inay na lang. Kahit konting simpatsya, kahit konting pagpapahalaga sa kanya. Pero wala siyang makita, wala siyang nadama. Kaya nga mas lalong nabuo ang kanyang ituloy ang laban para sa hindi nagpapahalaga sa kanya, para sa mga hindi nagmamahal. Hindi na pinaalam ni Angel kay Aling Cora ang pagkakapunta doon ng kanyang ina nang dumating ang matandang babae na galing pala sa Amiga na dumating galing Hong Kong. Unay ayaw niyang malaman pa ito ng pangyayaring gulo para hindi na ito mag-alala. Pangalaway, ayaw niyang sirain ang magandang mood ng babae sa pagpapalam dito sa nangyari. Masayang dumating si Aling Cora at marami itong dalang mga pinamili. Niyaya siya nito sa sala at doon ipinagmalaki sa kanya ang mga dala niyang mga damit at mga pabango. Ito, Angel, tingnan mo ang bestidang ito. Anong masasabi mo? Ipinakikita sa kanya ang isang magandang bestidang kulay pula na sa tingin pa lang ay alam na niyang mamahalin. Ay ba'y maganda ho? Magandang malamig pa sa katawan. O siya, iyo yan. Ano ho? Sagot ng hindi makapaniwala. Hindi siya kumilos para kunin ang bestida. Naku, hindi ko ho matatanggap yan, Aling Cora. Napakamahal ho yata niyan. Inilagay ni Aling Cora sa kandungan niya ang bestida. Bigay ko sa iyo yan. Saka isa pa ito. Hinugot ni Aling Cora ang isang bulaklaking bestida sa plastic bag at inilagay sa kandungan niya. Hiyang-hiyang dinampot niya ang dalawang bestida. Hindi ko naman ho masyadong kailangan yan. Lalo na ho at malapit nang lumaki ang tiyan. Ano bang hindi? Bakit habang panahon bang malaki ang tiyan mo? Di ipagsusot mo na yan habang maliit pa ang tiyan mo. Saka pagkatapos mong manganak, magagamit mo ang mga yan. Nakagat niya ang mga labi. Damdam niya na maiyak siya sa kaligayahan. Ganoon pala ang damdamin ng isang nagmamahal. Pinahalagaan siya. Ganoon pala. Ngayon lang niya naramdaman iyon. Nakakaiyak pala. Alam mo, ang pinagkakalibangan ng aking amiga ay magpunta sa Hong Kong at mamili ng mga gamit. Pagkakita ko sa dalawang bestidang yan, kinuha ko na agad yan. Naisip ko ibigay sa iyo. Salamat ho. Hinawakan ni Aling Cora ang isang kamay ni Angel at masuyong tinitigan. Iha, hindi iba ang turing ko sa iyo. Gusto kong ituring kang anak dahil wala akong anak na babae. Kaya nga lang ang hiling ko sa iyo.
Huwag kang mahiya sa akin at ituring mo akong parang iyong ina. Naku po, nahihiya ho ako sa inyo. Huwag anak, ang totoo, naging masaya ang buhay na ito sa pagdating mo. Tingnan mo si Ariel. Mula nang dumating ka dito laging masaya, laging maagang umuwi. Sasagot pa sana siya nang kapwa silang matigilan. Narinig nila ang sunod-sunod na pusina sa labas. Tingnan mo, si Ariel yan. Naku, nung wala ka pa dito, laging gabi yang umuwi. Kung sa bagay, hindi naman nagiinom. Pero madalas din akong kinakabahan pag gabi na ay wala pa sa bahay. Hindi naman ho siguro ako ang dahilan na maaga niyang pag-uwi. Umiti si Aling Cora. Iha, kilala ko ang anak kong iyan. Kilalang kilala ko na iyang nagbaba siya ng tingin. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto at pumasok si Ariel. May bitbit itong plastic bag. Nakangiti itong lumapit sa kanila. Ma, may pasalubong ako sa inyong dalawa ni Angel. Bungat nitong nakatingin kay Angel. Talaga? Nakangiting sagot ni Aling Cora. Matutuwa ho kayo dito. Dugtong pa nito habang inilabas sa plastic bag ang dalawang mabibilog na bagay na nakabalot sa puting papel. Ito, tingnan nyo. Inilapag nito sa center table ang dalawang mansanas na kasing laki ng malalaking suha. Tuwang-tuwang dinampot ni Aling Cora ang isa. Abay, ang laki naman ng mansanas na ito. Saan mo ito binili? Galing kami sa Chinatown. Doon ko nakita ang mga yan. Dinampot ni Ariel ang isa pa at inabot kay Angel. Oh, para sa iyo ito, Angel. Mainam ito sa buntis. Salamat, nahiyang niyang sagot. Napansin ni Ariel ang mga pinamili ni Aling Cora. Saan ho galing yung mga yan, ma? Kinakaanday mo. Galing sa Hong Kong. Ayan nga, at ibinili ko sa Angel ng dalawang bestida. Aba, tama-tama at may maisusuot siya. Napatingin siya kay Ariel. Isusuot saan? Tanong ni Aling Cora sa lalaki. May ticket ho ako sa CCP. Ipapanood natin 3. Naku Angel, manunod pala tayo sa cultural. Kasama pati ako. Tanong niyang walang pinagtutungkulan. 3 ang kinuha kong ticket. Para sa ating 3 talaga. Anong oras ba yun? Sagot ni Aling Cora. 8 o'clock pa ma. Pero sa labas tayo magdi-dinner para tuloy-tuloy na sa CCP. Aba, di dapat pala mag-ayos na kami ni Angel. Nakangiting tumango si Ariel. Kinalawit ni Aling Cora si Angel sa isang kamay at hinilang papanhik. Sabay na tayo magbihis. Wala na siyang nagawa kundi ang sumunod. Gandang-ganda sa kanya si Ariel nang manawag sila ni Aling Cora. Suot na niya ang bestidang pula na galing Hong Kong. Bagay na bagay kasi sa kanya ang eleganting tabas at style nito na lumapas ng husto sa kanyang katawan. Parang isinukat talaga sa kanya. Lumitaw pa ng husto ang kanyang kaputian. Bagay na bagay pala sa iyo ang bestidang iyan. Una nitong nakangiti sa kanya. Salamat. May clean ang sagot. Hindi niya malaman kung bakit para siyang nailang kay Ariel ngayon. Lagi kasing nakatitig sa kanya. Kaya nga, pagkakita ko sa bestidang iyan, ay kinuha ko agad. Alam kong babagay sa kanya. Sambat ni Aling Cora. Kung ready na kayong dalawa, tayo na. Nagpauna nang lumabas si Ariel. Kumapit naman sa kanya si Aling Cora at sumunod sila sa lalaki. Sa isang sikat na kainan sa Makati, doon sila nag-dinner. Pagkatapos ay nagtuloy na sila sa CCP. Concert ng isang international pianist ang pinapanood nila. Nasiya naman siya kahit hindi niya talaga hilig ang ganong uri na tugtugin. Ang mag-inang Ariel at Aling Cora ay ang talagang nag-enjoy. Bawat number ay pinapalakpakan nito at talagang buhos na buhos ang pansin ng mga ito sa pinapanood. Naalala tuloy niya ang isa pang taong kilala niya na mahilig sa mga ganitong klase ng musika, si Neil.
pero itinaboy niya sa isip ang dating kasintahan. Ayaw niyang sirain ang gabing iyon. Baka mayak na naman siya kung iisipin pang muli ang lalaki. Sinimulan na ang niya nalimutin ito. Alis 10 na nang natapos ang palabas na ito. Paglabas nila ng teatro ay nagpaalam si Ariel na pupunta sa comfort room. Niyaya naman siya ni Aling Cora sa lobby, kung saan maraming nagsisipanood ng naglalabasan. Tumayo sila sa isang sulok para hintayin si Ariel. Iginalang niya ang mga mata sa paligid ng magandang lobby. At noon, nahagip ng mga mata niya ang isang lalaking sa palagay niya kanina pang nakatanaw sa kanya. At ayon si Neil. Nakatayo ang lalaki sa may landing ng hagdan. Nang magkasalubong ang kanilang mga mata, ay kumilos ito upang lumapit sa kanila. Hinawakan niya sa kamay si Aling Cora at hinila itong palabas. Takang napatingin sa kanyang matandang babae. Sa labas na ho natin hintayin si Ariel. Masyado malamig ang aircon. Wala naman sa loob na sumunod si Aling Cora. Ngunit nang makalabas sila ng pinto ay isang kamay ang naramdaman niyang humawak sa isa niyang siko. Sandali lang, Angel, sabi ng may-ari ng kamay. Nagulat pa siya nang malingon niya si Neil. Bitiwan mo ako. Nagmamadali kami. Gusto kita makausap, Angel. Kahit sandali lang. Pagsusumamo nito na hindi bumitaw sa siko. Bumaling si Aling Cora kay Neil. Binata, bitawan mo ang manugang ko. Mahinahon ngunit matatag ang utos nito. Higit sa kanyang pagkabigla kaysa kay Neil. Gayunman ay binitawan siya ng dating kasintahan. Nagtatakang napatingin siya kay Aling Cora na nakasama ang mukha kay Neil. Anong nangyari dito? Boses buhat sa likuran nila. Napalingon siya kay Ariel. Napatingin dito si Neil. Kinabahan siya sa maaaring mangyari kaya agad niyang hinawakan ng braso si Ariel at hinila itong patungo sa kinaroroonan ng kotse. May itatanong lang siya si Ariel. Halika na. Sabay-sabay nilang tatlong lumakad patungo sa kotse. Iniwasan niyang lumingon. Hindi naman nagtatanong si Ariel. Nang makasakay na sila sa kotse at sa kanya nilingon ang kinaroroonan ni Neil. Naroon pa ang lalaki. Nakatingin sa kanya. Nasa mukha nito ang malaking pangingimbulo at panghihinayang. At dito na po nagtatapos ang ating part 7. Makikipagbalikan kaya si Angel kay Neil o lalayo na siya? Abangan ang susunod na kabanata. Ingat po tayong lahat.